Nandito na ulit tayo sa ating morning revival preview. At ang schedule natin ngayon ay week 1, Wednesday. So magbabasa na ako ng mga Bible verses natin. 1 Peter 2, 4-5. Amen. So, coming to him, a living stone rejected by men, but with God chosen and precious. You yourselves also, as living stones, are being built up as a spiritual house into a holy priesthood to offer up spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ. Amen. So itong verse na ito ay mula sa 1 Peter 2, 4, 5 na kung saan sinasabi dito, tayo ay mga living stone. Okay? At tayo ay sama-samang na itatayo upang maging isang spiritual house. At itong spiritual house na ito ay tinatawag ding holy priesthood. So, merong spiritual house at meron namang holy priesthood. Siyempre, ang holy priesthood ay mga paglilingkod sa loob ng spiritual house. At yung priest dito, tinawag niyang priesthood. Ibig sabihin, ito ay body of priest, hindi ito nag-iisa. Isang grupo ng mga priest sama-samang naglilingkod saan? Sa bahay ng Diyos. Amen. So magbabasa na ako. Sabi niya rito, although the subject of 1 and 2 Peter is God's government, especially His government shown in His judgment, this is not the central focus of these books. Neither is the divine government the basic structure of the epistles of Peter. What is the focus of these epistles? What is their basic structure? So anong sinabi rito? Yung sa mga aklat ng Pedro, bagamat itong nakaraan ang mga topic natin ay God's government, okay, His government, judgment. So may mga ganyang tinalakay tayo doon sa 2 araw. Pero sinasabi niya, ang focus, okay, ang tinatawag nating central focus nitong book na ito, hindi naman yung mga yan, hindi naman yung God's government, God's judgment, so hindi yan. Kaya sabi niya, ano ba yung basic structure o central focus ng aklat ng Peter? O ito, mapapakita sa atin dito. In 1 Peter, actually, only 1.5 chapters are crucial in relation to life, 1:1 and 2:11. In addition, we need to regard Peter's word in 5:10 as crucial. In this verse, Peter says, the God of all grace, He who has called you into His eternal glory in Christ Jesus, after you have suffered a little while, will Himself perfect, establish, strengthen, and ground you. In 2 Peter, the first half of the first chapter and the last verse of the last chapter are crucial in relation to life. In this vital portion of 1 and 2 Peter, we have the central focus of these epistles. So yung central focus dito, isang bagay na may kinalaman sa buhay. So ibig sabihin, buhay din ang central focus ng epistles ni Peter. Amen. So pupunta na ako sa today's reading. In chapter 1 of 1 Peter, we see the operation of the triune God for His full salvation. In verse 2, we see the foreknowledge of God the Father, the sanctification of the Spirit, and the sprinkling of the blood of Jesus Christ. This verse reveals the Father's foreknowledge, the Son's redemption, and the Spirit's application. This is the operation of the triune God to carry out God's full salvation. Amen. So, yung term na binanggit sa atin dito, God's full salvation, ay related sa atin. Na ang ibig sabihin, ang ating salvation, nangangailangan ng full
salvation. Na pag inisip mo, yung salvation ng tao, hindi siya simple. Hindi siya simple. Ito ay kailangan ma-fulfill ng full, maisagawa ng buo ang kaligtasan natin. So, ibig sabihin, ito ay isang bagay na hindi nagagawa sa isang proseso lang o isang steps. No? O isang procedure. So, parang sinasabi niya, yung salvation ng tao, full salvation siya ay nangangailangan ng several steps o may mga processes na kailangan. Parang ganyan. Pwede kong sabihin, tama naman sapagkat ang tao ay binubuo ng 3 bahagi. Spirito, kaluluwa at katawan. At ang kaligtasan ng Diyos ay ang tamuhin ang ating 3 sangkap, ang buong 3 sangkap natin. Ibig sabihin, pag tinamo niya yung 3 sangkap ng tao, matatamo niya yung kabuuan ng tao. At ito ay pwede natin sabihin, isang full salvation na isasagawa ng Diyos. At hindi lang ng Diyos, kundi ng 3 unong Diyos. Kaya sa gawain ng full salvation, ito ay isasagawa mismo ng Ama, Anak at Espiritu. Kaya mapapansin nyo, binanggit dito, yung Ama, okay, related sa kanya yung tinatawag natin foreknowledge. Kasi ang salvation natin ay nag-umpisa pa nung araw bago pa tayo pinanganak. Bago pa itinatag ang buong sanlibutan, nagsimula na yung salvation natin. Yung procedure o processes niyan. So, kaya hindi siya simple. Diba? Bago ka pa pinanganak, pinili ka muna. Diba? Itinalaga ka. So lahat ng ito ay foreknowledge ng Ama na plinano niya sa mga nagdaang kapanahunan. Kaya ito ay isang pagpaplano na kung saan involved ang Ama. At pagkatapos naman, para maisagawa ito, siyempre, pinadala niya ang kanyang anak, si Jesucristo. No? At kailangan niyang gamitin, isagawa, no? Ang kanyang katubusan sa pamamagitan ng kanyang dugo. No? At yan ay related sa salvation natin. No? At yun namang application niya ay isinasagawa ng Espiritu. Kaya Ama, Anak, Espiritu nagsasagawa para sa ating kumpletong kaligtasan. Sapagkat tayo ay binubuo ng 3 bahagi, so ang kaligtasan natin ay stage by stage. Amen. When we experience this salvation, we have a life that is characterized by holiness and love. We are holy in our manner of life, and we love the brothers. Therefore, holiness and love are the issue of God's full salvation. Amen. Amen. So, ang kaligtasan natin, yung salvation natin, ito ay sa pamamagitan ng pagtatamo ng buhay. Nang ibig sabihin, ang paraan upang isagawa ang salvation ay sa pamamagitan ng buhay. So, tayo ay nagtamo ng buhay, eternal life, divine life yan. At siyempre, mula sa buhay, may 2 bagay na binanggit dito. Holiness and love. Holiness, kabanalan. Sabagat yung buhay na binigay sa atin ay buhay ng Diyos, isang dibinong buhay. Kaya ang buhay na ito ay isang banal na buhay. So mula sa buhay na yan, para sa pagsasagawa ng kaligtasan, natamo natin yung holiness. So meron tayong holiness. Kaya yung mga believer sa Bible, tinatawag ng mga saint, banal, mga banal yan. Paano tayo naging banal? Dahil sa buhay na binigay sa atin, siyempre, naging banal tayo. So, mga banal, di ba? Isang sinasabi natin pag nagsasalita tayo. Mga banal, makinig kayo. Tama yan. At sa English kasi, yung ginagamit natin mga
salitang banal ay saint. Saint. At syempre, yung lumang concept ng mga tao sa saint, ito yung mga santo na mga special na tao, katulad sila San Pedro, San Jose, at mga santa. Pero hindi ganon. Sa Biblia, lahat ng believer ay saint. Basahin ninyo. No, maski yung mga sulat ni Pablo, no, in-address niya sa mga banal, sa mga saints. At yan ay ang mga believer noong panahon na yan. Kaya lahat ng mga believer ay saint o banal dahil taglay nila ang buhay ng Diyos. Kaya masanay kayong gumamit ng salitang saint pag ina-address natin sa mga believer. Ako naman madalas magsalita, madalas sinasabi ko, saint. Okay, saint. Ibig sabihin nun, yun yung audience mo. Mga saint. Banal. At dito naman, meron din tinatawag na love na nanggaling sa buhay. Siyempre, yung love dito, hindi ordinary. Dahil ang source niya ay ang Diyos, kaya God's love ito. Na siya naman natin ginagamit para mahalin ang mga kapatiran, ang mga co-saints. No, kaya may banal na buhay at meron ding pag-ibig. At lahat ng ito ay nanggaling sa ating full salvation na kung saan tinanggap natin yung buhay. Furthermore, in this salvation, there is a seed, the incorruptible seed, which is the living and abiding Word of God. This is a simple sketch of chapter 1 of 1 Peter. Okay, so binanggit yung binhi, incorruptible. Okay, hindi nasisirang binhi. Kasi yung binhi, divine life yan, no, na hinasik. No? Kaya mula dyan, meron tayong divine seed. Divine seed. Okay, so ito yung incorruptible seed. Let us now go on to consider 1 Peter 2, 1-11. Having been regenerated, we are now newborn babes, longing for the guileless milk of the word, in order that by it we may grow unto salvation. In chapter 1, we see that we have been regenerated and that the full salvation of God is our full portion. Now we need to partake of and enjoy this salvation. For this, we need to feed on the milk of the word. Amen. So, binanggit dito yung mga babes, newborn babes. Ang isang believer na kakaligtas pa lang ay isang newborn babes. Kasi isinilang siya ng Diyos. Siyempre, pag bagong silang ay isang newborn lang yan. Isang bagong sanggol na naisilang. Regardless of age, siya ay isang bagong sanggol na naisilang. Kung siya ay nanampalataya sa Panginoon na may edad na, siya ay babes pa din sapagkat bagong silang siya. At dahil ang isang believer ay isang babes, kung siya ay bago pa lang, kailangan niya ng gatas. At dito binabanggit yung gatas na walang daya na siyang salita. O siyempre, salita ng Diyos. Kaya ang milk ng isang bagong silang na sanggol, yun yung bagong ligtas, ay ang gatas na walang daya na tumutukoy sa salita. So, kailangan niya ng gatas. Kailangan niya ng salita ng Diyos. Kaya yan ang ating pagkain. Yan ang ating gatas. Kaya sa Matthew, sinabi ng Panginoon, yung tao hindi lang nabubuhay sa tinapay. Kailangan mabuhay din siya sa salita ng Diyos. Kaya ang salita ng Diyos ang ating gatas. Amen. At minsan naman, yung salita, tinatawag din siyang tinapay ng buhay. Tinapay din siya. At minsan naman yung salita, tinatawag na sword of the Spirit. Ang daming iba't ibang salita na ginamit para tukuyin yung salita.
No? Sapagat yan ang kailangan ng isang believer. At walang katapusan naman yan. Hindi lang dahil bago siya, kailangan niya ng salita. Kundi sa buong buhay niya, kailangan niya ng salita. Lahat tayo ganun. Kaya lang yung salita kasi, merong salita na tinatawag niyang milk. Pag milk, medyo ano pa lang siya, yung mga simpleng salita lang. Hindi pa siya malalalim. At meron naman tinatawag na solid food. Katulad sa Hebrews, medyo ano na yon, malalim na yon. Matitigas na yung mga salita na yon. Kaya ang believer, nag-uumpisa sa milk, bandang huli, pumupunta na sa solid food. Pero whether it's milk or solid food, lahat ito ay salita ng Diyos. Amen. So by feeding on the guileless milk of the Word, and by growing unto salvation, we will be transformed into precious stones. Therefore, Peter refers to the believers as living stones. These stones are for the building up of a spiritual house, and this house is a holy priesthood. Amen. So yun yung progreso ng newborn babes. Kasi itong guileless milk of the Word, sa pamamagitan nito, ang mga believer mag-grow. So ang believer, kailangan niya mag-grow. Hindi siya pwedeng palaging sanggol. Physically, ganyan din. Yung mga tao, pinanganak na sanggol, pero kailangan din mag-grow. Binibigyan ng gatas, para siya ay lumago. Pero ang believer, sa spiritual, ang paglago ng isang believer ay tungo sa pagiging buhay na bato. So, tayo ay, natatransforma tayo sa pamamagitan ng pag-inom ng gatas na walang daya, na walang iba kundi ang salita, para matransforma, para maging mga buhay na bato. Ang pagtatransforma ay upang ang mga believer ma-develop, maging mga buhay na bato, at ang buhay na bato ay material na ginagamit para sa pagtatayo ng spiritual na bahay ng Diyos. Natatayo. Kung walang paglago, walang pagtatayo. Kasi babes pa eh. So, kailangan maging mga buhay na bato. Paano yan? Paano? So, kailangan natin ng salita. Kaya daily, ang mga believer, kailangan kumakain ng salita. At itong spiritual house, tinatawag din siyang holy priesthood. Sa Biblia kasi, itong priesthood, mas madalas gamitin sa Old Testament. Mas madalas siyang gamitin. Ito ay tumutukoy sa mga tao na naglilingkod sa templo. Mga saserdote ng Diyos. Kaya ito mga saserdote, mga tagapaglingkod ito. At sinasabi silang priesthood, nang ibig sabihin, nagsasama-sama sila. It's a body of priests yan. Hindi yan individual na mga priest lang. Kundi a group of priesthood. Yan yun. Amen. Tapos ito mga priesthood, sinasabi nga natin, sila yung mga nag-o-offer ng mga sacrifices sa templo. At yung mga sacrifices na yan ay para sa kaluguran ng Diyos. Kaya nag-o-offer sila. So, yun yung mga hain na piniprepare ng mga saserdote at sinusunog, ino-offer sa Diyos. So, ganyan yung yung program sa Lumang Tipan. Amen. You yourselves also, as living stone, are being built up as a spiritual house into a holy priesthood to offer up spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ. On the one hand, this spiritual house is God's dwelling place. On the other hand, it is something that tells forth the virtues of God, that expresses what God is. Amen. So, anong isa sa mga
layunin ng spiritual house. Hindi lang yan para tirahan ng Diyos. No? Ang spiritual house, siyempre, mainly ito ay tahanan ng Diyos. Diyan siya nakakasumpong ng kapahingahan. So, tama naman yon. Pero sa isang banda, ang spiritual house, sabi rito, ay upang, sabi niya, sa English kasi, tells forth the virtues of God. Para ihayag ang kagalingan ng Diyos. So, ang ibig sabihin, ang spiritual house ay expression. Siya ay kahayagan ng Diyos. Kung gusto mong malaman anong klaseng Diyos meron tayo, tignan mo yung kanyang tahanan. No? At yun ang nagkahayag ng mga kagalingan ng Diyos. Siya ay pag-ibig, siya ay banal, ano pa? Siya ay matuwid, diba? Siya ay liwanag. So lahat ng mga attributes ng Diyos, ito ay inihahayag bilang virtue, kagalingan sa pamamagitan ng spiritual house. Ang pwede ko sabihin, ang spiritual house siyempre sa panahon ngayon ay itong eklesiya. Itong eklesiya. So, ang function ng eklesiya ay upang ihayag ang Diyos. Makita anong klaseng Diyos meron tayo. Diyos ng liwanag, pag-ibig, banal na Diyos. No? At isang Diyos ng kagandahan. So, lahat ng mga katangian niya ay naihahayag sa pamamagitan ng kanyang tahanan. At inuulit ko itong tahanan na ito yung corporate, no, na siyang bumubuo sa eklesiya sa bagong tipan. This spiritual house, of course, is a corporate matter. We are being built up together in a corporate way to afford God a dwelling place and to tell out God's virtue, that is to express Him. In these two portions of 1 Peter, including 5:10, we have the central focus of this book. We need to be fully captured by this focus. Then we will not be in danger of being distracted from this focus as we pay attention to the other matters in this book. So ito na yung yung central focus ng aklat ng Peter, na ang mga believer ay sama-samang na itatayo bilang spiritual na tahanan. No, sana iyan na yung focus niya. In these two portions of 1 Peter, including 5:10, we have the central focus of this book. Okay, so nabasa ko na yan. We may compare the central focus of 1 Peter to the heart in the human body. We should not take care of the other members of the body at the cost of damaging our heart. We may lose a toe, an arm, or a leg and still live. But we cannot live without a heart. In a similar way, we need to care for the heart, the central focus. Amen. So mahalaga na makita natin yung pinaka-central focus ng aklat ng Peter. At ito ay ang puso ng aklat na ito, na siyang pinakamahalaga. Na kapag binabasa mo, dapat huwag kang mailihis mula sa central focus. So ito yung spiritual house. Tinatayo na siyang holy priesthood sa panahon ngayon. At ang layunin ng tahanan ng Diyos ay ang ihayag ang Diyos, ang kanyang mga virtue and attributes. Amen. Salamat, Panginoon, na ginawa mo kaming tahanan mo sa panahon na ito. Sama-samang na itatayo bilang kahayagan mo na sa pamamagitan ng iyong tahanan, ikaw ay nakahayag na ipapakilala at nakikita kung anong uring Diyos ka. Pinupuri ka namin, Panginoon, na nawa araw-araw magtamasa kami sa iyong mga salita. Gamitin namin ang iyong salita na siyang aming gatas na walang daya para sa aming paglago at sa transformation. Amen.